Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po naman ako, please click na yung Jeremy TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, lahat tayo ay nangangailangan ng security. Diba? Kagaya sa health, gusto natin malusog tayo. Sa financial, kahit pa paano, dapat meron tayong savings. Diba? Sa pamilya, importante na maayos at walang gulo. Kung meron man, konti lang. Sa panahon, yan, kagaya ngayon, may kalamidad guys, diba? May mga bagyo. So, mahirap, diba? Mahirap ang security. Kagaya nangyari nung pandemic, diba? Sino mag-aakala? Natitigil ang mundo at kikitil ng maraming tao dahil sa nagdaang pandemic. So, lahat ng yan guys, lahat ng yan ay walang seguridad. Gusto mo natin mangyari yan, pero wala tayong magagawa. Pero meron lang isang bagay na sigurado nga good news, na secured tayo. 100% ang ino-offer ni Lord. So sabi sa Salmos chapter 91 verse 1 to 20, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taas ng Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya, masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtiwala. So sa Salmo, diba, kitang-kita natin sa ating binasa na talagang secure tayo at very powerful yung ganitong salita. Dahil una ang nagsasalita, di ba? Dahil magandang balita yan, powerful ang ating amang nasa langit. Na kung saan ay talagang siya lahat ang may control. Kaya ang sabi niya, kung sino man ang nananatili sa kalinga ng Diyos, ay siya rin ang kanyang sinisecure. Diba? So, kung mapansin niyo yung ating temporary lang, yung ating shelter, kung saan ay lahat ng bagay parang panandalian lamang o hindi nagtatagal at ito ay journey lamang, di ba? So sa ating pag-usapan ito ay malamang ay sobrang mahirap, di ba? Na tansyahin kung gaano nga ba tayo ka-secured, di ba, sa ating buhay. So kasi meron tayong choice. Una, kung pipiliin mo na manatili sa Diyos, ay nasa tamang landas ka. Tama ang iyong tinatahak, di ba? Pero ang pipiliin mo, puro na lang makamundo. Di ba? Yung hindi ka gumagawa ng mabuti, pinipermisyo mo yung kapwa-tao mo, even yung pamilya mo, di ba? Ginagawa mong problema yung sarili mo sa inyong pamilya. Kumbaga, sakit ka ng ulo dahil hindi ka gumagawa ng mabuti, puro lang kalokohan. So pagdating sa ganun guys, wala kang security. Ibig sabihin, hindi ka nananatili sa Diyos dahil gumagawa ka nga ng masama. Pero kung mananatili ka sa Diyos, ay sabi niya ay kakalingain kita. Di ba? Kakalingain kita. Kasi nga hindi natin control, walang seguridad. So halimbawa, di ba, sa sakit, malakas ka pa lang ngayon, tapos sa isang araw bigla ka na lang hinimatay o sinugod sa ospital. So mahirap yun, di ba? Sa financial naman, akala mo may mga milyon ka na, okay na, wala ka ng problema sa buhay, pero bigla magkaroon ng aberya. It's either nag-invest ka, na-scam ka, o kung ano pa mang kadahilanan ng iyong pagka-bankrupt o pagka-problema sa financial. Kaya lahat ng bagay nito ay talagang temporary lang, na kung saan ay ating inaasam yung pang-eternal, na kung saan ay doon ang buhay na walang hanggan.
Kaya lahat ng bagay po dito walang security. Walang kasiguraduhan. Hindi natin control kundi ang Diyos lamang. Kaya tuloy lagi tayong manatili na sa kanyang kalooban ay ating masunod. Di ba? Hindi man tayo perfecto guys, at least kahit papaano maging majority ng ating ginagawa ay pagsunod sa Diyos. So, pawang mga kabutihan, pawang pagtulong sa kapwa. Di ba? Kasi pag ginagawa na natin yun, parang ginagawa na natin sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga, sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan po ba kayo namin nakita na nahuwaw at pinainom? Kailan po ba namin kayo nakita nagkasakit at dinalaw? Kailan po ba namin kayo nabigyan ng damit nang wala kayong maisuot? Ano sabi ng ating Panginoon Jesus? Ang ginawa nyo sa kaliliitang kapatid nyo ay ginawa nyo na rin sa akin. Kaya patuloy po tayo guys na gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, mapagkumbaba sa lahat ng uri ng pagkakataon. At yun lang ang tanging panghawakan nating security na balang araw ay ating ahanihin. Diba? Huwag na po tayong tumalima sa mundong ito, sa mga hindi magagandang gawain. Kasi kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, sa financial, at sa karamdaman. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, ay tsak yun ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pangalan. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon. Malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin ng mahigpit. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloob. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo o nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpatawad na puso at mapagmahal. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na sana'y maging mapagkumbaba at magkapatawaran na sa isa't isa. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas ng kanilang ulam. Pinoproblema ba, Lord? Iniisip pa po paano nila may raraos sa kanilang. So, i-bless niyo po ang aming buhay para sa amin. Tawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.